Magandang araw. Nasa channel kayo ng kaibigan at kaaway. Maligayang pakikinig. May isang sandali sa operasyon. Kung kailan humihinto ang lahat, hindi sa paraang metaporikal, kundi literal. Ang mga kamay na may guwantes ay hindi gumagalaw, ang scalpel ay nakalatag sa tray, ang mga monitor ay tumutunog ng pantay, at metodikal, at ikaw ay nakatayo sa ibabaw ng bukas na dibdib ng isang tao. At naiintindihan mo na, ang susunod na 30 segundo ang magpapasya kung uuwi ba siya sa kanyang pamilya o hindi. Sa loob ng 30 segundong iyon, walang puwang para sa takot o pag-aalinlangan. Nariyan ka lang, ang iyong mga kamay, kaalaman, at ang katahimikan sa loob mo. Isang ganap na nakabibinging, nagpapalayang katahimikan. Tungkol sa katahimikang ito, ang iniisip ko habang nakatayo sa harap ng salamin sa aking apartment at tinitingnan ang 3 bestida na nakalatag sa kama. Ang itim ay masyadong formal, ang madilim na berde ay masyadong pambata, sa tingin ko. Ang kulay abo na may manipis na plaid pattern na binili ko 3 taon na ang nakalipas sa isang tiangge malapit sa istasyon ng MRT sa napakamurang halaga. Siguro ito na nga, hindi dahil hindi ko kayang bumili ng iba, kundi dahil dito ko nararamdaman ang pagiging ako. Isang babaeng dumating sa hapunan, sa mga magulang ng kanyang nobyo, at hindi ang punong siruhano ng Meridian Medical Center, kung saan ang paunang konsultasyon pa lang ay katumbas na ng kinikita ng karaniwang Pilipino sa loob ng isang linggo. Tumawag si Mateo sa pinto eksaktong alas 7. "Handa ka na?" tanong niya. At sa kanyang boses, mayroong espesyal na tono na natutunan kong kilalanin sa loob ng 1.5 taon. Isang halo ng lambing at bahagyang pagkabalisa. Itinatago niya ang pagkabalisa, ngunit nakikita ko ito sa paraan ng paghawak niya sa kanyang mga kamay, na magkasalikop sa kanyang harapan, na para bang hindi niya alam kung saan ilalagay ang mga ito. "Handa na," sabi ko, at kinuha ang aking bag. Tiningnan niya ako ng mabuti, tulad ng pagtingin sa isang taong minamahal. Pagkatapos ay ngumiti siya. "Ang ganda mo! Luma na ang bestidang yan." "Alam ko, pero maganda ka dyan, sa kotse." Kaunti lang ang ayon kay Mateo, ay isang taong makaluma. Nangangahulugan ito, na sanay siyang ang mundo ay nakaayos sa isang partikular na paraan at hindi gaanong handang baguhin ang kaayusang iyon. Ang kanyang ina, si Elisa Beltran, ay mas mabait, mas malambot, ngunit sa pangkalahatan, ay sumasang-ayon sa pananaw ng kanyang asawa dahil ang 38 taon ng pagsasama ay hindi biro. Ito ay bumubuo ng isang karaniwang wika, karaniwang mga paghatol, isang karaniwang paraan ng pagtingin sa mga tao. "Huwag kang mag-alala," sabi ni Mateo. Humihinto sa isang traffic light. "Mabubuting tao sila. Medyo tradisyonal lang. Hindi ako nag-aalala." Sagot ko. At iyon ang totoo. Hindi ako nag-aalala. Nakaupo ako at pinagmamasdan ang gabi ng lungsod sa labas ng bintana at iniisip kung gaano karaming beses sa aking buhay na ako ay hinusgahan at kung gaano nakatagal mula nang tumigil akong umasa sa mga pagtatasa na iyon o inakala kong tumigil na ako. Ako ay 36 taong gulang. Lumaki ako sa isang probinsya sa Quezon. Sa isang bayan na hindi alam ng karamihan sa mga taga-Maynila. Ang pangalan. Ang aking ama ay nagtrabaho bilang mekaniko sa isang pabrika. Marangal na trabaho, magaspang na mga kamay, amoy ng metal sa gabi. Ang aking ina ay nagturo ng Filipino at panitikan sa isang pampublikong paaralan. Ang pera sa aming pamilya ay sapat lamang para mabuhay. Walang luho, walang mga paglalakbay sa dagat, na may isang pares ng magandang sapatos na iniingatan para sa mga espesyal na okasyon. Ako ay isang mabuting anak. Hindi tahimik, pero mabuti. Mahilig akong magbasa, magtanong ng mga bagay na hindi laging alam ng mga matatanda ang sagot, at napakabata kong naintindihan na ang mundo ay mas malaki kaysa sa nakikita mula sa bintana ng aming 2 silid na apartment sa ika-5 palapag. Noong nasa high school ako, ipinahayag ko sa aking mga magulang na mag-aaral ako ng medisina. Matagal na natahimik ang aking ama,
Pagkatapos ay sinabi, "Mahirap yan, Ana." Sabi naman ng aking ina, "Malaki ang kompetisyon doon." Walang nagsabing, "Hindi mo kaya." Sila ay mabubuting tao. At mahal ako. Ngunit sa kanilang katahimikan, naroroon ang salitang iyon. Nakapasa ako. Ang unang 2 taon ko sa Maynila ay nanirahan ako sa isang dormitoryo, sa isang silid para sa 4 na tao, at nagtrabaho bilang isang janitress sa ospital sa night shift. Naglilinis ako ng mga ward, nagpapalit ng bedsheet, tumutulong sa pag-angat ng mabibigat na pasyente. Minsan, pagkatapos ng night shift, dumidiretso ako sa mga klase nang hindi nakakatulog. Minsan, nakatulog ako sa library habang nag-aaral ng aklat sa pisyolohiya. At ang librarian, isang matandang babae na may kulot na buhok, ay dahan-dahan akong tinakpan ng kanyang cardigan at hindi ako pinalayas. Hanggang ngayon, naaalala ko siya ng may pasasalamat kahit hindi ko na matandaan ang kanyang pangalan. Ang medisina ay hindi lamang pag-aaral. Ito ay isang espesyal na mundo na may sariling herarkiya, sariling wika, sariling etika. Pumapasok ka doon na walang sinuman at lumalabas, kung makakalabas ka, bilang isang tao na pinagkakatiwalaan ng ibang tao ng pinakamahalaga sa kanila, ang kanilang katawan, ang kanilang buhay. Hindi lahat ay nakakayanan ang landas na ito. Mayroong umaalis pagkatapos ng unang mga bangkay sa anatomy lab. Mayroong pagkatapos ng unang nawalang pasyente. Hindi ako umalis, hindi dahil bakal ako, kundi dahil sa tuwing nagiging hindi na makayanan, naaalala ko ang mga kamay ng aking ama. Pagod, kalyo, amoy metal, at iniisip ko, kung kaya niya, kaya ko rin. Pagkatapos ng kolehiyo, may internship. Pagkatapos ay residency sa surgery. Dahil doon, sa operating room, naramdaman ko ang sinasabi ko sa simula, ang espesyal na katahimikang iyon. Pagkatapos ay mga taon sa isang pampublikong ospital, maraming trabaho, kaunting pera, mahabang pila sa OPD, kakulangan sa kagamitan. Nag-opera ako, at nag-aral ng lahat ng bago. Hindi dahil may humihingi, kundi dahil hindi ko kayang hindi. Nagpunta ako sa mga kumperensya, sumali sa mga komplikadong kaso, nagsulat ng mga artikulo. Isang araw sa isang kumperensya, nilapitan ako ng isang lalaki na mga 50 anyos, maayos ang kasuotan, may kilos ng isang taong sanay magdesisyon. Nagpakilala siya bilang si Mr. Cruz. Sinabi niyang nagtatayo siya ng isang klinika na may bagong format, pribado, ngunit may tunay na medisina, hindi medisina para sa mayayaman. At nakita raw niya ang aking ulat tungkol sa coronary bypass. Sinabi niyang naghahanap siya ng mga taong marunong mag-isip, hindi lamang maghiwa. Medyo nagduda ako, ngunit iniabot niya ang kanyang business card at hiniling na pag-isipan ko lang. Nag-isip ako ng 3 buwan, pagkatapos ay pumunta ako. Ang Meridian ay naging akin, hindi sa kahulugan ng pag-aari, kundi sa kahulugan ng lugar kung saan sa wakas ay ginagawa mo ang iyong alam. Gamit ang mga instrumentong nagbibigay daan sa iyo, na gawin ito ng maayos. 5 taon kong binuo ang departamento, bumuo ng team, nagtatag ng mga protocol. Minsan, nahuhuli ko ang sarili ko, na nananatili sa klinika, hanggang hating gabi, hindi dahil kailangan, kundi dahil ayaw ko lang umuwi. Ang trabaho ang lahat. Ang bagay na alam kong gawin ng tunay. Ang personal na buhay ay umiiral. Tulad ng isang background, may isang seryosong relasyon noong residency na hindi kinaya ang aking mga night shift at ang aking kawalan ng kakayahang unahin ang relasyon kaysa sa trabaho. May iba pang sumunod, hindi gaanong seryoso, na nagtatapos ng halos pareho. Alinman sa hindi naiintindihan ng lalaki, kung bakit maaaring tumawag ang trabaho ng 3:00 ng umaga at aalis ako ng walang paliwanag, o masyado niyang naiintindihan, at nagsisimulang ituring ako, hindi bilang isang babae, kundi bilang isang kasamahan sa propesyon. Pagsapit ng 34 to, nasanay na akong mamuhay mag-isa, at itinuring itong katanggap-tanggap. Nakilala ko si Mateo Beltran sa isang art exhibit. Hindi ko planong pumunta. Sabado noon.
Pagkatapos ng isang mabigat na linggo ng trabaho, gusto ko sanang matulog ng 6:00 ng gabi. Ngunit sa huling sandali, may nagbago. Tawagin na lang nating pagkasawa sa sarili kong apartment. At napunta ako sa isang maliit na gallery sa Makati, kung saan ipinapakita ang mga gawa ng ilang pintor na Pilipino mula sa gitna ng nakaraang siglo. May isang partikular na painting doon, hindi gaanong sikat, isang maliit na canvas. Isang istasyon ng tren sa isang probinsya. Walang laman na platform. Madilaw na ilaw mula sa iisang bintana. Walang nangyayari. Isang istasyon lang. Isang ilaw lang. Isang kawalan na sa ilang dahilan ay hindi parang kalungkutan. Nakatayo ako sa harap nito, marahil sa loob ng 20 minuto. Iniisip mo rin ba na may tao sa loob? Tanong ng isang boses sa tabi ko. Lumingon ako. Isang lalaki na hindi katangkaran. Mga 30 anyos. Nakasalamin. May hawak na baso ng red wine. Hindi gwapo sa tradisyonal na kahulugan. Ngunit mayroong isang bagay na buhay. Walang depensa sa kanyang mukha. Na, kakatwa. Ay napansin ko kaagad. Ano? Tanong ko. Sa labas ng bintana. Ang ilaw na yan. Galing sa kung saan. 'Di ba? Ibig sabihin may tao sa loob. Hindi lang natin nakikita. Tiningnan ko ulit ang painting. Tama siya. Iyon mismo ang iniisip ko. Ngunit hindi ko maisatinig. O baka nanatili ang ilaw. Pero nakaalis na ang tao. Sabi ko. Kung gayon, ang painting ay tungkol sa kalungkutan. O tungkol sa hindi nakakatakot na umalis dahil ang ilaw ay mananatiling nakasindi. Natahimik siya. Nakatingin sa painting. Pagkatapos ay tumingin sa akin. Ako nga pala si Mateo. Ana. Nanatili kami sa exhibit ng isa pang oras. Nag-uusap hindi lamang tungkol sa sining, kundi tungkol sa mga lungsod. Kung paano sinasakop ng mga tao ang espasyo, kung bakit ang ilang mga bahay ay tila buhay, at ang iba ay hindi. Siya ay isang arkitekto, at iniisip niya ang espasyo sa ganoong paraan, bilang isang pag-uusap sa pagitan ng tao, at ng kanyang kapaligiran. Nakikinig ako, at napagtanto kong Matagal na akong hindi nakikinig sa isang tao ng may ganitong interes. Nang magsara ang gallery, lumabas kami sa kalye. At lumabas na wala kaming parehong plano. May cafe dito malapit. Sabi niya ng medyo alanganin. Masarap doon. Kung gusto mo. Gusto ko. Naupo kami doon hanggang 11:30 ng gabi. Nag-uusap tungkol sa lahat ng bagay. Pagkabata, propesyon, mga libro. Sinabi kong nagtatrabaho ako sa medisina. Nagtanong siya, Doktor? At sa sandaling iyon, may isang bagay sa akin na ayaw sumagot ng detalyado. Hindi dahil ikinahihiya ko, kundi dahil pagod na ako. Pagod na sa kung paano nagbabago ang usapan. Kapag binanggit mo ang iyong posisyon, kung paano ang kausap mo ay nagsisimulang umayos ng upo, kumuha ng ibang postura, kung paano lumilitaw sa kanyang mga mata, ang komplikadong ekspresyon na iyon, isang halo ng paggalang at pag-iingat, na ginagawang hindi gaanong totoo, ang pakikipag-usap. Sa ospital, sabi ko, nurse, o parang ganoon. Tumango siya, at hindi na nagtanong pa. Nagustuhan ko iyon. Nagkita kami ulit pagkatapos ng isang linggo. Tapos muli, at unti-unti, tumigil na akong bilangin ang aming mga pagkikita. At nagsimula na lang maghintay. Tahimik, walang pagkainip, tulad ng paghihintay sa isang bagay na mabuti. Na sa wakas, ay sigurado ka na. Alam niya na hindi regular ang aking schedule, na maaaring hindi ako makasagot sa mensahe sa loob ng ilang oras. Na minsan, ay may tumatawag sa gabi. Narinig niya minsan kung paano ako nagsalita sa telepono, maikli at malinaw, walang dagdag na salita. At nagtanong pagkatapos, mahirap na shift? Oo, sabi ko. At iyon ay totoo. Tanging ang shift ay hindi pang nurse, kundi pang surgeon. At sa gabing iyon, iniligtas namin ng team ko ang isang 70 taong gulang na batang lalaki mula sa isang aksidente sa sasakyan. Isang gabi, mga 3 buwan, pagkatapos naming magkakilala,
Naglalakad kami sa may baybayin sa isang gabi ng tag-araw. Dahan-dahan, tulad ng paglakad ng mga taong hindi nagmamadali. Sa unahan namin ay isang matandang lalaki. Medyo mataba, na mabigat ang mga hakbang. At bigla siyang huminto. Hinawakan ang kanyang dibdib, gamit ang kaliwang kamay, at nagsimulang bumagsak. Kumilos ako, bago pa man ako makapag-isip. Sinalo ko siya, pinigilang bumagsak. Maingat na inilapag sa semento. Ginamit ang dalawang daliri upang hanapin ang pulso sa kanyang leeg mahina, hindi regular. Itinagilid ko ang kanyang ulo, sinuri ang paghinga, at lumingon kay Mateo, na nakatayo 1 metro ang layo. Namumutla siya. Ambulansya. Agad. Sabihin mo lalaki. Mga 60 anyos pataas. Nawalan ng malay. Irregular ang tibok ng puso. Ang kalye at numero ng bahay. Nasa plaka doon. Sige. Sabi niya at kinuha ang kanyang telepono. Sinimulan ko ang chest compressions. Nagbibilang ako ng malakas. Mas madaling mapanatili ang tiyempo sa ganoong paraan. Huminto ang mga dumadaan. May gustong tumulong. Pinakiusapan ko silang lumayo at magbigay ng espasyo. Pagkatapos ng 7 minuto, dumating ang ambulansya. Tiningnan ako ng paramedic, ang aking mga kamay, kung paano ko pinapanatili ang ritmo. At sa kanyang mukha, kitang-kita, naintindihan niyang hindi lang ordinaryong dumadaan ang naririto. Dinala ang lalaki. Tumayo ako. Automatikong pinunasan ang aking mga kamay. Sa isang panyo, nakatingin sa akin si Mateo. Ikaw, nagsimula siya, at hindi natapos. Tinuturuan kami niyan. Sabi ko, sa mga kurso sa first aid. Mandatory para sa mga medical personnel. Wala siyang sinabi, ngunit sa natitirang bahagi ng gabi, iba na ang tingin niya sa akin. Hindi matalim. Hindi nagtatanong. Basta iba, tulad ng pagtingin sa isang tao, na biglang nagpakita ng isang bagay, na hindi umaangkop sa dating pagkakaunawa. At pagkatapos ay mayroong isang gabi, ilang buwan pagkatapos, nang sinabi niya ang isang bagay na nagtulak sa akin, na manahimik na lang ng tuluyan. Nakaupo kami sa kanyang apartment, nagluluto siya ng hapunan, at nagkukuwento tungkol sa isang kakilala, na iniwan ang arkitektura para sa construction business. May pera nga, pero may nawala naman, sabi ni Mateo habang hinahalo ang niluluto. Naiisip ko, buti na lang hindi ka ganoon, hindi isang career woman. Isang simpleng tao lang. Nakaupo ako sa kanyang kusina. Hawak ang isang tasa ng tsaa. At iniisip na ang taunang kita ko ay marahil 4 na beses na mas malaki kaysa sa kanya. Na mayroon akong 23 na tao sa ilalim ng aking pamamahala, na bukas ng umaga, ay tatayo ako sa ibabaw ng isang 80 taong gulang na babae, at hahawakan ang kanyang puso. Literal na hahawakan. At magpapasya kung may sapat pa ba itong lakas para tumibok. At na lahat ng ito, ay hindi ako ginagawang mas mabuti o mas masama, iba lang. Ngunit sinabi niya ang isang simpleng tao lang, nang may ganoong init, may ganoong ginhawa, na naintindihan ko. Hindi siya nagsasalita tungkol sa posisyon. Nagsasalita siya tungkol sa ibang bagay. Tungkol sa hindi ko hinihiling sa kanya, na maging higit pa sa kung sino siya. Na hindi ko sinusukat ang kanyang mga tagumpay, at hindi siya ikinukumpara sa iba. At iyon ang totoo. Iyon ang alam kong gawin, hindi magkumpara, hindi humingi. Tanggapin ang isang tao, kung sino siya. Kaya wala akong sinabi. Ngumiti lang, at nagtanong kung gaano na siya katagal na natutong magluto ng ganoon. Nag-propose siya noong Pebrero sa aming paboritong cafe sa Makati, malapit sa gallery kung saan kami unang nagkakilala. Walang espesyal na dekorasyon, isang mesa lang sa tabi ng bintana kung saan umuulan ng nyebe sa labas, at bigla siyang natahimik sa gitna ng pangungusap, at naglabas ng isang maliit na kahon. Alam kong maaari nating gawin ito ng mas formal, sabi niya. Pero sa tingin ko, hindi mo gusto ang mga formalidad. Hindi nga. Sang-ayon ko. Kung gayon, pakakasalan mo ba ako? Tiningnan ko siya, ang kanyang medyo naguguluhang mukha.
ang mga kamay na hindi gaanong tuwid na humahawak sa kahon. At naisip ko, sabihin mo na ang totoo ngayon. Sabihin mo kung sino ka. Dapat niyang malaman. Hindi patas na manahimik. Oo, sabi ko sa halip. At idinagdag sa sarili. Saka na, sasabihin ko sa tamang panahon. Kapag hindi na ito mahalaga, ang tamang panahon ay hindi dumating. At ngayon, ang kulay abo na bestida, ang kanyang kotse, ang gabi, at papunta kami sa kanyang mga magulang, si Gino Beltran Sr. At si Elisa Beltran ay nakatira sa isang lugar na matatawag mong lumang yaman. Isang matibay na gusali, malalaking apartment na may mataas na kisame, may concierge sa pasukan, elevator na may salamin. Huminto si Mateo sa kotse at muli akong tiningnan. Ayos ka lang? Tanong niya. Ayos lang. Mabait silang tao, promise. Medyo tradisyonal lang, paalala ko. Nasabi mo na. Ngumiti siya ng may pagkahiya. Sinalubong kami ng apartment ng init at amoy ng pagkain. Amoy karne at sibuyas. Masarap at parang nasa bahay. Sa pasukan, nakasabit ang mga coat. Sa isang estante, maayos na nakahanay ang mga sapatos. Bawat isa ay may sariling lugar. Lahat ay nasa ayos. Sa dingding, isang malaking larawan sa frame. Si Mateo, mga 10 taong gulang, nakapikit dahil sa sikat ng araw. Sa tabi niya, mga batang magulang, lahat ay nakangiti. Isang ordinaryong masayang pamilya. Lumabas si Elisa Beltran para salubungin kami. Hindi katangkaran. Maayos, naka-apron sa ibabaw ng isang blusang matingkad. Ang kanyang mukha ay mabait at medyo nababalisa ng sabay. Tulad ng mga taong buong buhay na nag-aalaga ng iba at nakalimutan ng hindi mag-alala. Mateo, anak, sabi niya at niyakap siya. Pagkatapos ay lumingon sa akin. Ana, sa wakas, ang dami ko nang narinig tungkol sa iyo. Ako rin po, sabi ko. At kinamayan ang iniabot niyang kamay. Lumabas si Gino Beltran Sr. mula sa loob ng apartment. Mahinahon, hindi nagmamadali, na may dignidad ng isang taong matagal nang sanay na siya ang hinihintay. Hindi siya ang naghihintay. Malaki, may uban, maikli ang gupit. Ang kurbata ay hindi para sa amin. Iyon ang kanyang karaniwang kasuotan sa bahay. Sa tingin ko, mahigpit at maikli niyang kinamayan ako. Gino Beltran Sr. Pagpapakilala niya. Kahit alam ko na, Ana, ulit niya, na para bang tinitikman ang salita. Magandang pangalan. Simple. Iyon ang unang sinabi niya. Simple. Minarkahan ko iyon. Hindi ako nasaktan. Sa sala, nakahanda ang mesa, ayon sa lahat ng tuntunin. Plantsadong mantel, mga kristal na baso, mga plato na may gintong gilid. Sa mga estante sa pader, maraming libro, siksikan, halatang binabasa. Sa tabi, ilang mga sertipiko at diploma sa mga frame. Isang larawan sa harap ng isang malaking construction site, si Gino Beltran Sr., na may hawak na pala, may seremonyang inilalagay. Malaki ang konstruksyon, pilak ang pala. Maupo kayo, anyaya ni Elisa Beltran. Kukunin ko lang ang ulam. Ma, tutulong na ako. Wag na. Umupo ka, sabi niya ng may kabaitan. Magkilala muna kayo. Naupo kami. Ako sa tapat ni Gino Beltran Sr., si Mateo sa tabi ko. Nagsalin si Gino Beltran Sr. ng tubig para sa sarili. Inalok ako sa pamamagitan ng kilos. Tumango ako. Sandali kaming nagtinginan, nang may magalang na ngiti. Tulad ng mga taong alam na hindi maiiwasan ang usapan ngunit walang gustong magsimula. So, sa wakas ay sabi ni Gino Beltran Sr. Saan ka nagtatrabaho, Ana? Sa medisina po, sagot ko. Sa medisina. Ulit niya na may tunong nagpapatunay. Sa ospital? Opo. Nurse? Isang paghinto. Hindi ko maintindihan kung bakit sa tuwing may ganitong paghinto, may nangyayari sa loob ko. Hindi sakit. Mas pagod. Pagod sa tanong na itinatanong ng ganoon, na may pababang tono. Opo, sabi ko, tumango si Gino Beltran Sr.
na may hitsura ng isang taong nakatanggap ng inaasahang sagot. Walang sinabi. Tumango lang at kinuha ang baso ng tubig. Dinala ni Elisa Beltran ang mga salad. Lumipat ang usapan sa pagkain. Kung saan ako galing. Sa panahon. Maayos ang lahat. Paminsan-minsan ay pinipisil ni Mateo ang kamay ko sa ilalim ng mesa. Kumakain ako at sumasagot sa mga tanong ng diretsahan, walang labis na detalye. Maliit na bayan sa Quezon, matagal na sa Maynila. Ang mga magulang, hindi na nagtatrabaho. Matatanda na. Ano pong trabaho ng tatay mo? Tanong ni Elisa Beltran. Hindi dahil sa pagiging snob, kundi kailangan lang ng pagpapatuloy sa usapan. Mekaniko po, sa isang pabrika, maikling paghinto. Hindi nagbago ang mukha ni Gino Beltran Sr. Ngunit may nagbago sa kanyang mga balikat. Bahagya lang. Pamilyang manggagawa. Sabi niya. Well, marangal na trabaho yan. Ang marangal na trabaho ay eksakto ang bagay na marunong akong marinig. Pagmamaliit na nakabalot sa pagiging tama. Paggalang na. Sa katunayan ay kabaligtaran nito. Wala akong sinagot, ngumiti lang. Nagpatuloy ang hapunan. Nagkuwento si Elisa Beltran tungkol sa mga kapitbahay. Sa renovation sa bahay ng isang kakilala. Lumipat si Gino Beltran Sr. sa kanyang mga paksa, ang industriya ng konstruksyon. Kung paano noon, kung paano ngayon, nakikinig si Mateo na may hitsura ng isang taong narinig na ito ng maraming beses ngunit ayaw makasakit ng damdamin. Pagkatapos ay sinabi ni Gino Beltran Sr. na parang hindi sinasadya. Parang kaswal lang. May kaklase si Mateo. Si Paulo, nag-asawa noong nakaraang taon. Ang asawa niya ay department head sa isang bangko. Isang seryosong babae. Magkasama silang bumili ng apartment sa Rockwell. Isang paghinto, uminom si Gino Beltran Sr. ng tubig. Magandang lugar ang Rockwell, dagdag niya. Tumingin ako sa mantel. Pagkatapos sa aking plato. Ang mantel ay may maliit na disenyo. Parang halaman. Halos hindi makita. Naisip ko, kailan kaya ito binili? Siguro 20 taon na ang nakalipas. Siguro, para sa isang selebrasyon. Nakatira si Ana sa Taguig, sabi ni Mateo. Walang anuman sa kanyang boses. Impormasyon lang. Sa Taguig. Ulit ni Gino Beltran Sr. na para bang may kinakalkula. Nangungupahan. Hindi po, sabi ko. Sarili ko. Mabuti. Sabi niya, nang walang pagkagulat. Malaki rin naman ang sahod ng mga nurse ngayon. Tumingin sa akin si Mateo. Sinalubong ko ang kanyang tingin at bahagyang umiling. Hindi ka pansine-pansin. Wag ngayon. Wag na. Ngunit hindi ito naging hindi ka pansine-pansin. Dad, sabi ni Mateo. Ano ba to? Hindi mahalaga kung magkano ang kinikita ni Ana. Tumingin si Gino Beltran Sr. sa kanyang anak na may bahagyang pagkagulat. Hindi ko naman sinasabing mahalaga. Sinasabi ko lang, ang katahimikan sa mesa ay naging iba. Inayos ni Elisa Beltran ang isang bagay sa kanyang plato. Nakaupo ako ng tuwid. Gusto kong malaman kung sino ang pinapakasalan ng anak ko. Mahinahong sabi ni Gino Beltran Sr. Normal yan. Normal na kagustuhan ng isang ama. Hindi mo inaalam. Nagsusuri ka, sabi ni Mateo. Magkaiba ang mga iyon. Ibinaba ni Gino Beltran Sr. ang kanyang mga kubyertos. Maingat na tiningnan ang kanyang anak, tulad ng pagtingin kapag nakakarinig ng isang bagay na hindi inaasahan. Pagkatapos ay ibinaling ang tingin sa akin. At sa tingin na iyon ay mayroong isang bagay na wala kanina. Hindi galit. Ibang bagay. Ang una, bahagyang pagdududa. Tumayo si Elisa Beltran. Magtitimpla ako ng tsaa. Sabi niya sa isang patag na boses, na nangangahulugang, pakiusap. Huminahon kayong lahat. Ana, tulungan mo ako? Hindi ito isang tanong. Tumayo ako at sumunod sa kanya sa kusina. Naiwan si Mateo sa mesa, kasama ang kanyang ama. Habang naglalakad kami sa pasilyo,
Narinig ko si Gino Beltran Sr. na nagsabi ng mahina, ngunit sapat na malakas, tungkol sa mga kabataan na hindi na marunong gumalang sa mga nakatatanda. Sumagot si Mateo. Humina ang kanilang mga boses. Sa kusina, pinupuno ni Elisa Beltran ang takure. Ang kanyang mga galaw ay sanay. Maliksi. Isang taong gumugol ng libu-libong oras sa kusinang ito. Hindi siya tumingin sa akin. Hanggang sa mailagay niya ang takure sa kalan. Huwag kang magalit kay Gino. Sa wakas ay sabi niya. Hindi niya sinasadya. Hindi po ako nagagalit. Sanay lang siyang husgahan ang mga tao batay sa kanilang lugar. Posisyon, katayuan, huminto siya, naghahanap ng mga salita. Hindi naman masamang katangian yun. Minsan lang limitado. Tiningnan ko ang kanyang mga kamay. Kung paano niya inilalatag ang mga kutsarita, inaayos ang mga platito. Isang maayos, maalalahaning babae. Hindi masama. Nabubuhay lamang sa isang tiyak na sistema ng mga coordinate. Kung saan ang lahat ay may sariling lugar at sariling halaga. Gusto niya ang pinakamabuti para sa kanyang anak, sabi ko. Oo. Sa wakas ay tumingin siya sa akin. Mayroong isang bagay na maingat at medyo may kasalanan sa kanyang mga mata. Siguro hindi ka ang una niyang. Hindi nga po ako ang una. Mahinahon kong sang-ayon. Natahimik si Elisa Beltran. Pagkatapos ay biglang sinabi, iba si Mateo kapag kasama ka. Mas kalmado. Hindi ko pa siya nakitang ganoon. Hindi ako sumagot. Kinuha ko lang ang tray. Tara na po, sabi ko. Lalamig ang tsaa. Nang bumalik kami sa sala, ang mga lalaki ay nag-uusap. Sa labas ay payapa. Ngunit may nakabitin sa hangin, tulad ng pagkatapos ng isang away na hindi natapos. Nakatingin si Mateo sa malayo. Umiinom si Gino Beltran Sr. ng tubig na para bang ginagawan niya ng pabor ang baso. Ibinuhos ni Elisa Beltran ang tsaa. Sandali kaming lahat ay tahimik. Tulad ng mga taong naghihintay na lumipas ang isang bagay. Ngunit hindi ito lumilipas. Alam mo, Mateo, biglang sabi ni Gino Beltran Sr. At sa kanyang boses ay lumitaw. Ang espesyal na intonasyong naririnig ko sa mga tao. Kapag sa tingin nila ay makatwiran ang kanilang sinasabi. Ngunit sa katotohanan ay nakakasakit. Hindi kita pinupuna. Malaki ka na. Ikaw ang magpapasya. Pero isipin mo, ikaw ay isang arkitekto. May sariling firm. May mga prospect. Ang mga kaklase mo ay nagtatayo na ng mga seryosong bagay. At dapat may kasama kang isang taong katumbas. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Katumbas. Tumingin ako sa mantel. Binilang ang mga disenyo nito. Maliliit, parang halaman. Halos hindi makita. 1, 2, 3, kung itataas ko ang aking mga mata ngayon. Maaari akong gumawa ng isang bagay na pagsisisihan ko mamaya. O hindi pagsisisihan. Ngunit huwag ngayon. Dad, sabi ni Mateo. Sinasabi ko lang hindi Mateo. Ibinaba niya ang kutsara. Mahinahon, walang ingay, ibinaba lang, hindi ka lang nagsasalita. Nakaupo ka dyan. At ipinapaliwanag sa akin na ang nobya ko ay hindi sapat na mabuti sa harap niya. Habang iniinom niya ang tsaa niya, katahimikan. Tumingin si Gino Beltran Sr. sa kanyang anak, pagkatapos ay sa akin, pagkatapos ay muli sa kanyang anak. Mateo. Nagsimula si Elisa Beltran. Ma, wag na. Lumingon si Mateo sa akin, sa kanyang mga mata. Walang galit, tanging isang bagay na tahimik at napakatatag, na hindi ko pa nakikita sa kanya dati. Ana, sorry, hindi mo kailangang humingi ng tawad. Mahinahon kong sabi. Kailangan, sabi niya. Para sa mesang ito, kailangan. Natahimik si Gino Beltran Sr. Hindi siya mukhang napahiya o galit. Sa unang pagkakataon sa gabing iyon, mukha siyang nalilito. Tulad ng isang taong nagsabi ng isang pamilyar na parirala. At biglang narinig ito mula sa labas. Ang tsaa ay hindi nagalaw sa aking tasa. Sa labas ng bintana ng sala. Umuulan. Mahina. Pantay.
Tulad ng ulan sa Abril, walang drama. Dahil lang sa oras na, hindi humingi ng tawad si Gino Beltran Sr. noong gabing iyon. Natahimik lang siya ng matagal, ng mahigpit, tulad ng pagsasara ng bintana sa isang bagyo. Inubos niya ang kanyang tubig, kumuha ng biskwit mula sa platito. Nagkunwaring nakatingin sa madilim na telebisyon, kahit hindi ito nakabukas. Si Elisa Beltran, ang nag-iisang sumalba sa usapan, nagsasalita tungkol sa isang bagay na neutral, tungkol sa mga kapitbahay sa ibaba, na nagsimula ng renovation, tungkol sa bagong magkakarne sa kanilang palengke, at kung paano humina ang kalidad ng karne. Maikli ang mga sagot ni Mateo. Medyo mas mahaba ang sa akin. Dahil sa paggalang, sa kanyang pagsisikap, sa simpleng pag-unawa, na siya rin ay bihag ng sitwasyon. Umalis kami mga 10:00. Hinatid kami ni Gino Beltran Sr. sa pintuan. Kinamayan si Mateo, at tumango sa akin. Hindi malamig, walang anuman. Tumango lang, tulad ng pagtango sa mga hindi gaanong kakilala. Sa kotse, matagal na tahimik si Mateo, bago lumabas sa bakuran. Nakaupo lang. Hawak ang manibela, at nakatingin sa unahan. Ang ilaw sa poste sa labas ay kumikislap tuwing ilang segundo. Walang pagbabago. Sorry. Sa wakas ay sabi niya, nasabi mo na yan sa mesa. Dapat pinigilan ko siya ng mas maaga. Hindi mo magagawa, sabi ko. Hindi mo alam kung gaano kalayo ang aabutin niya. Hindi natin alam yan ng maaga. Lumingon siya sa akin. Sa dilim, hindi ko gaanong makita ang kanyang mukha. Ngunit nakikita ko ang pagod at iba pa. Isang bagay na hindi ko pa alam ang pangalan. Galit ka? Tanong niya. Hindi. Nalulungkot? Nag-isip ako. Nang tapat, hindi para sa sagot, kundi para sa sarili ko. Pagod. Sabi ko. Iba yon. Tumango siya. Pagkatapos, nang walang salihita, ipinatong ang kanyang kamay sa ibabaw ng akin. Mabigat. Tiyak. Tulad ng paglalagay ng kamay, kapag may gusto kang sabihin na walang mga salita. Ganoon kami nagbiyahe, tahimik, ang kanyang kamay sa aking kamay. Ang ulan sa salamin. Pinanood ko ang mga ilaw ng mga kasalubong na sasakyan. At naisip ko, kakampi lang niya ako. Nang walang alam. Nang hindi alam kung sino ako. Alam lamang na ang kanyang ama ay nakikipag-usap sa kanyang nobya sa isang tono na hindi dapat gamitin sa pakikipag-usap sa mga tao. Sapat na iyon para sa kanya. Siguro iyon ang pinakamahalaga, hindi ang posisyon. Hindi kung magkano ang halaga mo, kundi kung tatayo ba sa tabi mo ang isang tao. Dahil lang ikaw ang tao niya. Sa sumunod na ilang araw, halos hindi namin pinag-usapan ang hapunan. Ito ay isang hindi nakasulat na kasunduan. Hindi dahil iniiwasan namin ang paksa, kundi dahil pareho naming naiintindihan. Magkakaroon ng usapan. Hindi pa lang oras. Dumating si Mateo sa akin noong Miyerkules. Nagdala ng pagkain mula sa maliit na restauran na pareho naming gusto. Inayos ang mga lalagyan sa mesa. At kumain kami at nag-usap tungkol sa iba't ibang bagay. Tungkol sa kanyang bagong proyekto, sa isang pelikulang napanood niya nang wala ako. Isang normal na gabi. Totoo. Ngunit sa isang punto, habang iniinom na namin ang aming tsaa, sinabi niya, Ana, pwede bang magtanong? Pwede. Hindi ka kailanman nagkukuwento tungkol sa trabaho. Ibig kong sabihin, ng totoo. Ano ang ginagawa mo doon araw-araw? Alam kong mahirap ang mga shift. Pero, huminto siya. Gusto lang kitang makilala. Tiningnan ko ang aking tasa. Pagkatapos ay siya. Mahirap na trabaho, sabi ko. Dumarating ang mga tao sa masamang kalagayan. Minsan gumagaling sila, minsan hindi. Marami itong hinihingi, isang paghinto. Ikaw na lang magkuwento tungkol sa proyekto mo. Hindi siya nagpumilit, ngunit may nanatili sa kanyang mga mata. Isang tanong na pansamantala niyang itinabi, ngunit hindi inalis. Noong gabing iyon, pagkatapos niyang makatulog, nakahiga ako sa tabi niya at nakatingin sa kisame. Tahimik ang apartment, tanging ang kanyang pantay na paghinga,
at ang paminsan-minsang ingay mula sa labas. Naisip ko na ang panlilinlang ay hindi laging kasinungalingan. Minsan, ito ay simpleng hindi pagsasabi na sa sobrang tagal ay hindi nasisira, kaya't nagsisimula ng magmukhang katotohanan. Hindi ko sinabi kay Mateo na nurse ako. Sinabi ko minsan, nurse, o parang ganoon. Narinig niya ang gusto niyang marinig at hindi ko siya iwinasto. Hindi iyon kasinungalingan. Iyon ay, hindi ko mahanap ang sagot at, sa huli, nakatulog ako. Ang paglutas ay dumating hindi sa paraang inaasahan ko. Sabado noon, 2 linggo, pagkatapos ng hapunan, nagpasya kaming pumunta sa palengke ni Mateo. Gusto niyang bumili ng isang bagay para sa kusina. Ako naman ay gusto lang maglakad-lakad. Dahil mahilig ako sa palengke mula pagkabata. Lagi akong isinasama ng nanay ko. Dahan-dahan kaming naglalakad. Ipinaliwanag niya kung paano pumili ng karot at kung paano makipag-usap sa mga tindera. Iyon ang aking unang aral, na ang mga tao ay tao kahit saan, anuman ang konteksto. Sa paglabas namin sa palengke, tumunog ang aking telepono. Kinuha ko ito ng automatiko. Pangtrabaho, hindi personal. At nakita ni Mateo ang screen, bago pa ako makasagot. 1 segundo lang. Ang pangalan lang ng nagpadala ng mensahe na dumating 1 segundo kanina. Head of ICU, Meridian. Sinagot ko ang tawag. Nagsalita ng maikli. Malinaw. Tulad ng pagsasalita, kapag ang sitwasyon ay nangangailangan ng agarang desisyon. Pasyente pagkatapos ng operasyon. Bumagsak ang mga antas ng saturation. Gusto ng anesthesiologist na kumpirmahin ang protocol. Kinumpirma ko. Tinukoy ko ang dosis. Sinabing tumawag ulit pagkatapos ng kalahating oras na may resulta. At ibinaba ang telepono. Nakatayo si Mateo sa tabi ko at nakatingin sa akin. Ana, mahinang sabi niya. Oo. Sino ang head of ICU? At bakit siya nagtatanong sa iyo tungkol sa protocol? Maaari akong magsabi ng kahit ano. Anumang parirala na maglilihis ng usapan. Marunong ako. Maraming taon na akong marunong maglipat ng usapan mula sa hindi komportable patungo sa kung ano ang pwede. Ngunit tiningnan ko si Mateo. Ang kanyang mukha. Kung saan walang paninisi. Tanging pagkalito. At isang bagay na parang takot. At naintindihan kong hindi na pwede ngayon. Na ito ang huling sandali. Pagkatapos nito ang pananahimik ay hindi na simpleng hindi pagsasabi. Nagtatanong siya sa akin. Sabi ko, dahil ako ang chief surgeon ng klinika. Katahimikan. Hindi dramatiko. Simpleng katahimikan. Maingay ang palengke sa likuran namin. Dumaan ang mga taong may dalang mga bag. May sumisigaw na tindera sa kung saan. Ano? Tanong ni Mateo. Chief surgeon. Meridian Medical Center, pribado, isa sa pinakamalaki sa lungsod. 7 taon na akong nagtatrabaho doon. 4 na taon na sa posisyong ito. Matagal akong tiningnan ni Mateo. Ang nurse? Hindi ko kailanman sinabing nurse ako. Nagtanong ka, doktor ba? Sinabi ko, nagtatrabaho sa ospital. Nagtanong ang mga magulang mo, nurse? Sinabi ko, oo. Mali yun. Huminto ako. Mali yun. Alam ko. Mali. Ulit niya. At hindi ko naintindihan sa tono niya kung ano ang ibig sabihin nito. Hindi galit. Ibang bagay. Isang bagay na hindi pa nabubuo. Pumunta kami sa kotse ng tahimik. Sumakay. Matagal niyang hindi pinaandar ang makina. Bakit? Sa wakas ay tanong niya. Bakit hindi mo sinabi sa akin? At dito, sinabi ko ang buong katotohanan. Walang dagdag na salita. At walang pagtatangkang pagaanin. Dahil pagod na ako. Pagod na sa tuwing binabanggit ko ang aking posisyon. Nagbabago ang usapan. Nagbabago ang taong kaharap ko. Nagsisimula silang umayos. Dumistansya. O sa kabilang banda. Labis na humanga. Nawawala ang isang bagay na simple. At sa iyo, simple ang lahat mula sa unang gabi. At ayaw kong mawala iyon. At noong sinabi kong gusto ko,
Na hindi ka career woman? Oo, kasama na. Yun. Hindi ako nagsasalita tungkol sa posisyon. Alam ko. Pero noong panahong iyon, hindi ko maipaliwanag ang pagkakaiba sa iyo o sa sarili ko. Natahimik siya ng isa pang minuto. Mas malaki ang kinikita mo kaysa sa akin. Malamang. Oo. Nang malaki. Mateo? Hindi. Iniisip ko lang. Natahimik siya. Sinusubukan kong intindihin kung ano ang gagawin ko sa lahat ng ito. Hindi mo kailangang gumawa ng kahit ano. Impormasyon lang ito. Hindi nito binabago ang anumang araw na magkasama tayo. Binabago nito ang alam ko tungkol sa iyo. Hindi. Sabi ko. Alam mo ang lahat ng mahalaga. Ang iba ay pangalan lang ng posisyon. Mahabang katahimikan. Tumingin siya sa salamin sa harap. Pagkatapos ay dahan-dahang pinaandar ang kotse. Galit ako, sabi niya. Gusto kong malaman mo, hindi dahil ikaw ang chief surgeon, kundi dahil hindi ka nagtiwala sa akin ng sapat para sabihin. Alam ko, sabi ko. Pinagsisisihan ko yon. Nagbiyahe kami ulit ng tahimik, ngunit iba itong katahimikan. Hindi iyong tahimik. Mapagpayapa. Tulad ng pagkatapos ng hapunan sa mga magulang niya. Ito ang katahimikan ng mga taong may sasabihin at hindi pa alam kung paano eksakto. Sa bahay niya, nag-usap kami ng matagal, siguro 3 oras. Isang tunay na pag-uusap, walang paligoy-ligoy. Ang una sa lahat ng panahong magkakilala kami, sinabi niya kung paano siya minsan ay naiilang sa tabi ko. Hindi maintindihan kung bakit. May isang bagay na bumibigat. At ngayon, iniisip niya na sa isang antas, naramdaman niyang may hindi tugma. Sinabi ko kung saan nanggagaling ang ugali, na itago ang naglalarawan sa iyo. Mula sa takot na muli kang makita sa pamamagitan nito, sa halip na kasama nito, natakot ka na magiging tulad ako ng ama ko. Sabi niya, hindi ikaw, ang sitwasyon, pareho lang yon. Hindi, magkaiba yan. Nag-isip siya. Sige, sa wakas ay sabi niya, pero wag mo nang uulitin. Okay ba? Okay. Tumayo siya para kumuha ng tubig, at sa pagbalik niya, pinisil niya ang aking balikat. Maikli. Tulad ng pagpisil, kapag gusto mong sabihin, nandito pa rin ako. Kasama mo pa rin. Pagkatapos ng ilang araw, may hiniling siyang hindi inaasahan. Pwede ba akong pumunta sa trabaho mo? Sabi niya. Hindi sa operating room. Gusto ko lang makita kung saan ka. Nag-isip ako. Hindi ito karaniwan. Walang sinuman sa aking malapit na bilog ang humiling nito. Ang trabaho ay isang hiwalay na mundo. At sanay akong paghiwalayin ang mga mundong iyon. Ngunit hindi ko siya matanggihan. Hindi dahil ayaw ko, kundi dahil naintindihan ko. Mahalaga para sa kanya na makita ito gamit ang sarili niyang mga mata. Hindi para makumbinsi sa isang bagay, kundi para lang makita. Dumating siya noong Huwebes. Dapit hapon, nang humupa na ang karamihan sa mga operasyon. Sinalubong ko siya sa pasukan. Nakatayo siya sa labi ng klinika at tumingin sa paligid, mahinahon, maingat, tulad ng pagtingin ng isang arkitekto sa espasyo, kung paano ito nakaayos, kung paano gumagalaw ang mga tao dito. Maganda ang gusali, sabi niya. Sasabihin ko, sa nagdisenyo, naglakad kami sa mga pasilyo ng dahan-dahan. Nakikinig siya at nagtatanong. Tumpak. Hindi inaasahan. Hindi tungkol sa medisina, kundi kung paano gumagana ang lahat bilang isang sistema. Sino ang nagdedesisyon sa mga emergency? Paano nabubuo ang chain of command? Mayroon bang mga protocol kung sakaling hindi available ang head doctor? Mayroon. Sabi ko. Lahat ay nakasulat. Kung hindi, hindi pwede. Sa firm namin ganoon din, sabi niya pagkatapos ng isang sandali. Iba lang ang sukat. Papalapit sa amin si Leah. Isa sa aking pinakamahusay na mga resident. 28 taong gulang. Matalas ang isip. At may ugaling tumingin. Nang bahagyang nakasimangot, nakita niya ako. Tumango. Pagkatapos ay nakita si Mateo sa tabi ko. At may kislap na buhay.
at pag-uusisa sa kanyang mga mata. Doktor! Ana, ang meeting bukas ng 9:00. Huwag po kayong makalimot. Pinapa-confirm ni Mr. Cruz. Confirmed. Leah. Si Mateo. Hello po, sabi ni Leah. Pagkatapos ay idinagdag. Hindi malakas ngunit seryoso, nakaharap kay Mateo. Alam niyo po bang napakaswerte ninyo? Alam ko, sabi ni Mateo. Mabuti kung alam ninyo. Umalis si Leah sa pasilyo. At matagal siyang tiningnan ni Mateo. Lagi ba siyang ganyan sa mga bisita mo? Tanong niya. Wala pa akong naging bisita. Lumingon siya sa akin. May nagbago sa kanyang mukha. Isang bagay na tahimik at mahalaga. Kailanman, ulit niya. Kailanman, natahimik siya ng ilang segundo. Pagkatapos, bakit ngayon lang? Dahil hiniling mo. Simpleng sabi ko. At dahil nagpasya ako. Tama na ang paghihiwalay nito. Sa paglabas namin sa klinika, huminto siya at muling tiningnan ang harapan. Bagay ka dito, sabi niya. Nakita ko. Hindi sa kahulugan na ikaw ang boss, kundi naghahanap siya ng salita, nakilala ka ng lugar. Mas maraming oras akong ginugugol dito, kaysa sa bahay. Hindi iyon kritisismo, mabilis niyang sabi. Pag-unawa lang, naglakad kami papuntang istasyon. Malamig ang gabi. Kakasindi pa lang ng mga ilaw sa poste. Tahimik si Mateo. Ngunit ang katahimikang ito ay marunong na akong basahin. Nag-iisip siya. Naramdaman kong maliit ako. Sa wakas ay sabi niya, Ma, nang malaman ko. Hindi nasaktan. Maliit, na parang ang buong usapan tungkol sa ating dalawa ay kailangang suriin ulit. Dahil akala ko, halos pareho tayo ng sukat. Pero hindi pala. Inisip mo ba ito bilang isang kompetisyon? Siguro, madalas ganyan mag-isip ang mga lalaki. Kahit ayaw nila, ang sukat ng isang tao ay hindi nasusukat sa posisyon. Sabi ko, alam mo yan? Alam ko sa isip, pero may iba, mas mabagal. Alam ko, sabi ko. Ako rin minsan ganyan. Sa ibang direksyon lang. Tumingin siya sa akin. Anong direksyon? Minsan iniisip ko na nakikita ng mga tao ang posisyon. Hindi ako. At iyon din ay tungkol sa sukat kung kanino gaano kalaki ang espasyong nakalaan. Nakarating kami sa istasyon at huminto sa pasukan. Hindi siya nagmadaling bumaba. Natakot ka na mas mababa ang pagmamahal ko sa'yo. Kung malalaman ko, kung sino ka, sabi niya. Natakot ako na baka mahalin mo ako dahil doon. Matagal niya akong tiningnan. Mahirap yan. Sa wakas, ay sabi niya. Alam ko, pero naiintindihan ko. Nalaman ng mga magulang niya hindi mula sa amin. Tumawag si Elisa Beltran kay Mateo pagkatapos ng ilang araw tungkol sa isang bagay at nabanggit. Hinanap ni Gino Beltran Sr. Sa internet ang Meridian Medical Center. Natandaan ang pangalan mula sa screen ng aking telepono na saglit niyang nakita sa pasukan noong paalis kami. Hindi niya sinabi sa asawa niya kung ano ang nahanap niya. Ngunit ayon sa kanya, kakaiba ang mukha nito. Ikinuwento ito sa akin ni Mateo noong gabi. Alam na niya, sabi ni Mateo. Oh, naghihinala. Sa kanya. Pareho lang yon. Tumango ako. Natahimik kami. Ano ang gusto mong gawin? Tanong ni Mateo. Wala. Maghintay. Kung mayroon siyang sasabihin niya. Tumawag sa akin si Gino Beltran Sr. mismo pagkatapos ng 3 araw. Hindi kay Mateo. Sa akin. Dumating ang tawag ng 7:30 ng gabi. Kakalabas ko lang ng klinika at papunta sa kotse. At nag-vibrate ang telepono sa bulsa ng aking coat. Ana, sabi niya. Ang boses ay patag, ngunit may isang bagay na wala noong nakaraang beses. Pagsisikap, tulad ng isang taong naghanda. Hello po, gusto ko sanang, isang paghinto. May pag-uusapan tayo. Kung hindi ka tutol, hindi po ako tutol. Bukas, may cafe sa may Greenbelt. Cafe San Lorenzo ang pangalan, alam mo ba? Hahanapin ko po. 1:00 ng hapon.
Kung pwede kayo, pwede. Maikling katahimikan. Salamat, sabi niya. Ang salitang iyon, tila, ay may kahirapang bigkasin. Sinabi ko kay Mateo. Gusto niyang sumama. Ipinaliwanag ko na hindi. Dapat itong mangyari nang wala siya. Dahil kung kasama siya, magiging usapan ito ng ama at anak. Kung saan ako ang dahilan. Kung wala si Mateo, ito ay usapan ng dalawang taong may sasabihin sa isa't isa. Ang cafe na Cafe San Lorenzo ay maliit. May mga kahoy na panel at matataas na bintana. Nakaupo si Gino Beltran Sr. sa isang sulok na mesa. Naunang dumating, sa harap niya ay isang baso ng tsaa, hindi nagalaw. Iyon ay isang magandang detalye. Maaga siyang dumating at hindi uminom dahil naghihintay siya. Tinanggal ko ang aking coat, isinabit sa likod ng upuan, at naupo. Sandali kaming parehong tumingin sa menu. Kahit na walang sino man sa amin ang nag-iisip tungkol sa pagkain. Nahanap niyo po ang impormasyon tungkol sa klinika? Sabi ko. Hindi isang tanong, isang pahayag. Nahanap ko, sabi niya. At ano po ang nabasa ninyo? Inilapag ni Gino Beltran Sr. ang menu. Tumingin sa akin. Diretsahan. Tulad marahil ng pagtingin niya. Sa mga pagpupulong. Kapag gusto niyang unawain ang isang tao, na ikaw ang chief surgeon. Na mayroon kang mga publikasyon sa mga profesional na journal. Na nag-opera ka ng mga komplikadong kaso. Isa pang paghinto. At na ang iyong klinika ay isa sa pinakamahusay sa lungsod. Katahimikan. Gusto kong magtanong, sabi niya. At ngayon, iba na ang kanyang boses. Hindi pang direktor, hindi pang ama, simpleng pantao. Sinadya mo bang manahimik para inisin ako? Para makita mo kung ano ang magiging itsura ko? Hindi po, sabi ko. Hindi para inisin at hindi para sa pagkatapos. Kung gayon, bakit? Ikinuwento ko sa kanya ang parehong sinabi ko kay Mateo. Tungkol sa pagod. Tungkol sa kung paano nagbabago ang usapan. Maikli akong nagsalita. Walang labis. Nakikinig siya. Tunay na nakikinig. Hindi naghahanda ng sagot. Habang nagsasalita ako, inisip mo na ako'y magiging hindi niya natapos. Inisip ko po na magiging iba ang usapan. Sabi ko. At hindi ako nagkamali. Tingnan niyo po kung paano tayo nag-uusap ngayon. At kung paano tayo nag-usap noon. Matagal na tiningnan ni Gino Beltran Sr. ang kanyang hindi nagalaw na tsaa. Noon, kausap ko ang nurse ng anak ko. Dahan-dahan niyang sabi. Ngayon, kausap ko ang chief surgeon. At, huminto siya, may sinasabi itong hindi maganda tungkol sa akin. Sinasabi po nito, na lumaki kayo sa isang partikular na sistema. Sabi ko, kung saan ang lugar ng isang tao, ay tinutukoy ng kanyang posisyon. Hindi niyo po iyon kasalanan. Ngunit responsibilidad ninyong mapansin iyon sa inyong sarili. Itinaas niya ang kanyang tingin sa akin. May nagbago sa kanyang mukha. Hindi nasira. Hindi lumambot na parang teatro. Gumalaw lang. Bahagya lang. Tulad ng paggalaw ng isang bagay, na mabigat kapag sa wakas, ay nailapat na ang sapat na puwersa. Tama ka, sabi niya. 3 salita. Mahina. Walang magandang intonasyon. Nagdala ang waiter ng kape. Natahimik kami. Hindi awkward. Tulad ng katahimikan ng mga taong kakasabi lang ng isang bagay na mahalaga at hinahayaang lumubog ito. Magkwento ka sa akin. Sabi ni Gino Beltran Sr. At sa kanyang boses ay mayroon ng iba. Isang maingat na pag-uusisa. Hindi tulad ng pangdirektor na saan ka nagtatrabaho, paano ka naging surgeon, at nagkuwento ako. Hindi lahat, ngunit sapat na. Ama na mekaniko. Mga night shift bilang janitress. Unang mga operasyon sa pampublikong ospital. Nakikinig siya, at hindi sumasabat. Minsan, nang makarating ako sa kwento, tungkol sa 7 taong gulang na batang lalaki pagkatapos ng aksidente, kinagat niya ang kanyang labi at tumingin sa malayo.
Nakaligtas ba ang batang iyon? Tanong niya. Nakaligtas po. 30 na siya ngayon. Tumango siya ng dahan-dahan sa sarili. Tulad ng pagtango, kapag ang isang impormasyon ay nagiging bahagi ng iyong pag-iisip tungkol sa mundo. Nang paalis na kami, isinusuot niya ang kanyang coat at matagal na hindi mahanap ang manggas. Tinulungan ko siya. Automatiko lang. Huminto siya. Tumingin sa akin. Ana, sabi niya, mali ang gabing iyon. Iyon ang kanyang paghingi ng tawad. Hindi kumpleto. Hindi maganda. Hindi may tamang mga salita. Ngunit totoo dahil hindi ito maganda. Naiintindihan ko po. Sabi ko. Sa labas. Nagpaalam siya. Kinamayan ako. Tulad ng unang beses. Ngunit iba. Hindi tulad sa isang estranghero. Kundi sa isang taong sa wakas. Ay kinilala niya. Pumunta ako sa kotse. Sumakay. Isinara ang pinto. Ilang minuto akong nakaupo lang. Nakatingin sa Ayala Avenue. Isang ordinaryong gabi sa Maynila. Ordinaryong daloy ng mga sasakyan. Walang sino man sa paligid ang may pakialam sa nangyari sa sulok na mesa kanina. Tinawagan ko si Mateo. Kumusta? Agad niyang tanong. Okay lang. Mabuting tao siya, Mateo. Matagal lang siyang tumingin sa ibang direksyon. Isang paghinto. At pinatawad mo na siya? Nag-isip ako. Hindi pa. Tapat kong sabi. Pero nagsisimula na. Tumawag si Elisa Beltran. Pagkatapos ng ilang araw, walang dahilan. Basta lang. Kung mayroon daw akong oras para magkape sa Biyernes. Sabi ko mayroon. Nagkita kami sa isang coffee shop malapit sa BGC. Iba ang itsura niya kaysa noong hapunan. Hindi dahil sa damit, kundi dahil wala ang papel ng hostess na sabay-sabay nag-aasikaso at nagpapakalma. Isang babae lang na nasa 60s. Maayos. Medyo nababalisa. May hawak na tasa ng kape. Sinabi sa akin ni Gino na nagkita kayo, sabi niya. Wala siyang sinabing detalye. Pero iba siya pag-uwi. Nag-usap po kami. Sabi ko. Natutuwa ako. Tumingin siya sa akin sa ibabaw ng tasa. Ana, pwede ba akong magtanong ng isang bagay? Hindi tungkol sa trabaho basta lang. Sige po. Sino ang nagturo sa iyo noong bata ka? Sino ang pinakamahalagang tao para sa iyo? Hindi inaasahan ang tanong. Ang nanay ko po. Sabi ko, nagtuturo siya ng panitikan sa paaralan. Hindi niya kailanman sinabi na dapat akong maging isang partikular na tao. Sabi niya. Magbasa ka. Tumingin. Mag-isip. Ang iba ay susunod na lang. Tumango si Elisa Beltran. Tulad ng pagtango kapag may nakikilalang pamilyar. Mayroon din akong ganyang ina. Mahinang sabi niya. Kaya lang hindi ko siya pinakinggan ng tama. Maaga akong nag-asawa. Nagsimulang mag-alaga ng pamilya. Matagumpay si Gino. Ipinagmamalaki ko siya. Sa sobrang tagal kong ipinagmalaki, medyo nawala ko ang sarili ko. Isang paghinto. Sinasabi ko ito dahil hindi kami masasamang tao. Sanay lang kaming tumingin sa iisang direksyon ng matagal. At kapag may nakitang hindi umaangkop, nakakatakot. Sabi ko, oo. Eksakto, umupo kami ng halos isang oras. Nagtanong siya hindi tungkol sa posisyon, hindi tungkol sa klinika, kundi kung paano ako namuhay sa Maynila noong unang mga taon. Kung namimiss ko ba ang probinsya. Sumagot ako ng tapat, walang palamuti. Unti-unti, ang usapan ay naging tulad ng hindi nangyayari sa unang pagkikilala, naging totoo. Sa pagpapaalam, hinawakan niya ang aking kamay. Isang segundo, marahan, iba si Mateo kapag kasama ka. Sabi niya, gusto kong malaman mo, nakikita ko. Yon, at gusto ko yon. Naglakad ako papuntang istasyon, at naisip ko, na ang pagpapatawad ay hindi isang desisyon. Ito ay maraming maliliit na desisyon na ginagawa mo isa-isa hanggang sa isang punto ay matuklasan mo. Nangyari na pala ito ng walang anunsyo, walang seremonya, isang ordinaryong araw. Naiintindihan mo na wala ng galit. Mayroon na lang pagod dito. At isang bagay na bago. Wala pang pangalan. Sa lugar nito.
Huli nang dumating ang tag-araw noong taong iyon. Matagal na nanatili ang kulimlim. Ang mga araw ng Abril ay parang Oktubre. At sa huling bahagi ng buwan, biglang sabay-sabay, init, luntian, ibang klase ng liwanag. Palagi kong napapansin ang mga ganitong pagbabago. Sa operating room, iba ang takbo ng oras kaysa sa labas. At kapag lumabas ka pagkatapos ng mahabang shift, at matuklasan mong nagbago na ang panahon sa labas, ito ay isang espesyal na pakiramdam. Hindi pagkawala, mas pagkamangha na nagpatuloy ang mundo habang abala ka sa iba. Nagpatuloy din kami ni Mateo. Sa bagong paraan, o mas tamang sabihin, sa totoong paraan. Dahil bago nito, sa kabila ng aming pagiging malapit, mayroong isang bagay na hindi malinaw sa pagitan namin. Tulad ng isang salamin na may hamog. Ngayon, pinunasan na ang salamin, hindi sa isang galaw, unti-unti sa mga pag-uusap, sa katahimikan, sa mga ordinaryong gabi, kung saan walang mga revelasyon, walang mga paglilinaw, dalawang tao lang na kumakain ng sabaw, at nag-uusap tungkol sa nangyari sa araw. Nasanay siyang malaman kung sino ako. Sa simula, nasasanay pa lang, minsan nahuhuli ko ang kanyang tingin. Kung saan mayroong isang bagay na nagkakasundo. Tulad ng kapag tinitingnan mo ang isang pamilyar na bagay at sinusubukang makita ito muli, pagkatapos ay nawala iyon. Naging bahagi na lang ng alam niya tungkol sa akin. Tulad ng alam niyang hindi ako mahilig sa matamis sa umaga at nakakatulog na may libro. Isang araw, lumapit siya sa akin na may laptop, umupo sa mesa sa kusina at tahimik na nagtrabaho habang nagbabasa ako. Hindi kami nag-usap ng 2 oras. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang ulo at sinabi, "Alam mo ba na ito ang pinakamagandang gabi sa buwan na ito? Nakaupo lang tayo." Sabi ko, "Eksakto." Sabi niya, "Iyon mismo ang gusto ko. Hindi ang mga pag-uusap tungkol sa mahahalagang bagay, bagaman mayroon din niyon at totoo ang mga iyon. Kundi itong simpleng pag-upo sa tabi ng isa't isa. Bawat isa sa sarili, at alam na hindi aalis ang isa." Ang relasyon sa kanyang mga magulang ay dahan-dahang nagbago. Hindi biglaan, kundi tulad ng pagbabago ng temperatura sa tag-araw. Hindi napapansin, hanggang sa bigla mong matuklasan na hindi na malamig. Tumawag ulit si Gino Beltran Sr. Sa akin. Walang dahilan, nagtanong lang kung kumusta ako. Maikli ang usapan. Medyo awkward, ngunit kusa. At iyon ay mas mahalaga kaysa sa nilalaman. Nag-text si Elisa Beltran. "Ana, nakahanap ako ng recipe ng sisig. Mahilig ka sa sisig, di ba?" Sabi ni Mateo. Ngumiti ako sa mensaheng iyon at sumagot na gusto ko. Nagpadala siya ng smiley na may puso. Maingat, tulad ng isang taong nagsisimula palang matuto ng wikang ito. Nagtakda kami ng petsa. Walang seremonya. Nakaupo sa aking apartment. Tumingin si Mateo sa telepono at sinabi, "Itong Sabado." "Hindi. May kumperensya ka." "Itong isa." "Hindi. May deadline ako sa proyekto." "Baka ito." Tiningnan ko. Sabado sa simula ng Hunyo. Walang espesyal. Sabado lang. "Sige." Sabi ko. Ibinaba niya ang telepono at sandaling natahimik. Pagkatapos ay ngumiti. Hindi malapad, kundi tulad ng ngiti, kapag ang isang bagay ay nagiging totoo. "Magpapakasal na tayo," sabi niya. "Oo," sabi ko. "Anong klaseng kasal?" "Mas maganda kung maliit lang. Mga 15 katao." "Perpekto." Hinawakan niya ang aking kamay. "Okay lang ba kung nandoon ang mga magulang ko?" Tiningnan ko siya. "Mateo, magulang mo sila." "Siyempre. Gusto ko lang na maging komportable ka doon." "Magiging komportable ako," sabi ko. At idinagdag ko, "Iyon ang totoo." Sa tingin ko, ngayon, oo, ang pagkikita na nagbago ng huli at mahalagang bagay ay nangyari ng hindi sinasadya. Laging ganyan, sa mga bagay na tunay na nagbabago. Hindi ito nag-aanunsyo. Mayo noon. Naglalakad kaming 4. Ako, si Mateo, si Gino Beltran Sr., at si Elisa Beltran sa isang parke, pagkatapos mananghalian sa isang restauran.
Iyon ang unang pagkakataon na gumugol kami ng ilang oras, na magkakasama ng ganoon, parang pamilya. Walang opisyal na dahilan, tanghalian lang. Nag-order si Gino Beltran Sr. ng isda. Tinanong ang aking opinyon tungkol sa isang desisyon sa disenyo, sa isang bagong gusali na kanilang pag-uusapan ng isang kakilala. Tapat kong sinabi na wala akong alam sa konstruksyon. Ngumisi siya at sinabi, "Pero mayroon kang ibang kakayahan. Hindi iyon tunog na mapagmaliit. Isang katotohanan lang." Tinanggap ko ito bilang pag-unlad. Naglalakad kami sa parke. Nag-uusap tungkol sa magagaang bagay. Maganda ang panahon. Sa wakas, isang tunay na araw ng Mayo na may amoy ng halaman at ang espesyal na liwanag ng Maynila na nangyayari lamang sa tag-araw kapag ang mga puno ay namumulaklak na, ngunit hindi pa gaanong malago. Papalapit sa amin ang isang matandang lalaki. Hindi katangkaran. May tungkod. Nakasuot ng matingkad na jacket. Nakatingin siya sa ibaba. Maingat na humahakbang at marahil ay lalampasan ko siya nang hindi tumitingin. Ngunit siya ang unang tumingin at huminto. "Dra! Ana!" sabi niya. Hindi ko siya agad nakilala. Sa klinika, iba ang itsura ng mga tao kaysa sa kalye. At bukod pa, halos 3 taon na ang nakalipas. Ngunit ang boses, nakilala ko ang boses. Si Mang Pedro, 72 taong gulang. Isang mabigat na operasyon sa puso. Ilang araw na nasa bingit ng kamatayan. Pagkatapos ay dahan-dahan, matiyagang bumangon. "Mang Pedro," sabi ko. Lumapit siya sa akin ng ilang hakbang. Maingat, gamit ang tungkod, at huminto. Tumingin sa akin. May luha sa kanyang mga mata. Hindi pang teatro. Hindi inihanda. Simpleng luha ng isang matandang tao na nagulat sa isang bagay. "Minsan po, napapanaginipan ko kayo," sabi niya. "Kakaiba siguro to. Hindi ko alam kung paano ipaliwanag. Minsan, nakikita ko kayo at paggising ko. Naiisip ko, dapat sinabi ko, ang alin po?" Mahinang tanong ko. "Salamat. Nang totoo, hindi tulad noon sa ward. Doon, parang panaginip lang lahat. Pero ngayon, totoong totoo." Tumingin siya sa akin, at sa kanyang tingin, ay mayroong isang bagay na bihirang makita ko sa aking trabaho, at hindi ko kailanman masasanay. Hindi paghanga, ni pasasalamat, kundi pagkilala. "Binigyan niyo po ako ulit ng buhay, Dra. Ana, nakikita ko ang aking mga apo. Noong nakaraang taon, nakapunta ako sa dagat, sa unang pagkakataon sa loob ng 20 taon. Nabubuhay po ako. Trabaho po iyon ng buong team." Sabi ko. "Hindi lang ako. Alam ko po," sabi niya. "Pero kayo ang pangunahin." Sinabi sa akin pagkatapos. Natahimik siya. Sabi ng anak ko, "Tay, pasalamatan mo siya. Pero lagi kong ipinagpapaliban. Minsan abala, minsan nahihiya. Ngayon, nagkita tayo. Hindi ko alam ang sasabihin." Sa mga ganitong sandali, lagi kang nananahimik. Hindi dahil wala kang mahanap na salita, kundi dahil anumang salita ay tila mas maliit kaysa sa nangyayari. "Natutuwa po ako." Sa wakas ay sabi ko. "Sobra pong natutuwa, Mang Pedro." "Mabuhay po kayo ng matagal," simpleng sabi niya. "Kayo. At itong kasama niyong binata." Tumango siya kay Mateo, na nakatayo ilang hakbang ang layo. Hindi gumagalaw, walang sinasabi. "Ang mga taong tulad ninyo ay dapat ingatan." Inayos niya ang kanyang sarili. Nagpaalam sa lahat sa pamamagitan ng isang maikling tango at nagpatuloy sa paglalakad. Dahan-dahan, gamit ang tungkod, sa kanyang matingkad na jacket. Lahat kami ay tahimik. Tumingin si Mateo hindi sa aking mukha, hindi sa papalayong lalaki, kundi sa akin mismo. Hawak ni Elisa Beltran ang kamay ng kanyang asawa, at si Gino Beltran Sr. Nakatayo siya ng bahagya sa gilid. At nakita ko, matagal siyang nakatingin kay Mang Pedro. Hindi gumagalaw. Pagkatapos ay lumingon siya sa akin. Sa kanyang mukha, walang anumang inaasahan kong makita. Walang hiya, walang demonstratibong pagsisisi,
Isang bagay na napakasimple lang. Tulad ng nangyayari sa mga tao. Kapag nakakita sila ng isang bagay na mas malaki kaysa sa kanila, at ito ay biglang naglalagay ng lahat sa lugar. Ana, sabi niya, patawarin mo ako. Hindi mali ang gabing iyon, hindi paligoy-ligoy. Simpleng patawarin mo ako. Tiningnan ko siya ng ilang segundo. Walang sinabi si Elisa Beltran. Nakatayo sa tabi. At tila halos hindi humihinga. Sipo, sabi ko, hindi iyon isang magandang linya. Simpleng sige. Simpleng oo. Hinawakan ako ni Mateo sa kamay. Naglakad kami pasulong sa parke. 4 kaming lahat. Sa liwanag ng Mayo. Sa katahimikan na hindi nangangailangan ng pagpuno. Sa kung saan malapit sa lawa. Sumisigaw ang mga bata. Hinahabol ang mga kalapati. Isang matanda sa bangko ang nagbabasa ng dyaryo. Isang batang babae ang nagtutulak ng stroller. At nakikipag-usap sa telepono. Isang ordinaryong araw. Isang ordinaryong lungsod. Isang ordinaryong buhay. Kung saan may nangyaring isang bagay na hindi dapat mangyari. Ngunit nangyari. Ang pangalawang hapunan sa mga Reyes ay ibang-iba. Parehong pasilyo. Mga coat sa sabitan. Sapatos sa kani-kanilang lugar. Parehong sala. Mga diploma sa dingding. Kristal sa aparador. Parehong plansadong mantel. Na ngayon, ay naiintindihan kong inilalabas lamang ni Elisa Beltran para sa mahahalagang okasyon, ngunit may ibang bagay sa hangin. Kung ang liwanag ba, o ang paraan ng pagbukas ni Gino Beltran Sr. ng pinto, hindi na may dignidad ng isang taong hinihintay, kundi simpleng binuksan at sinabing, "Masaya akong makita ka, Ana." Ana, hindi Dra. Ana, napansin ko iyon. Maliit na detalye, malaking kahulugan. Naghanda si Elisa Beltran ng sisig, iyong mismong isinulat niya sa text. Ang sisig niya ay tunay. Malutong. Malasa. Ipinaliwanag niyang espesyal niyang tinawagan ng isang kaibigan na matagal nang nakatira sa Pampanga at alam ang tunay na recipe. Mahilig ka, di ba? Tanong niya nang medyo nababalisa. Sobra po. Tapat kong sabi. 3 beses inulit ni Elisa ang pagluto, sabi ni Gino Beltran Sr., na may tono ng isang taong sanay na biruin ang asawa, ngunit may lambing. Gino, sabi ni Elisa Beltran. Anong Gino? Totoo naman. Sabi ko sa kanya. Nagsumikap ka. Nagkatinginan kami ni Mateo. At parehong halos hindi napigilan ang ngiti. Iba na ang tono sa mesang ito. Buhay? Parang nasa bahay. Walang formal na tensyon. Sa mesa, nag-usap kami tungkol sa iba't ibang bagay. Sa kasal, kung saan namin gustong manirahan. Sa mga plano ni Mateo, na magbukas ng sariling maliit na architectural firm. Nakikinig si Gino Beltran Sr. Nang mabuti tungkol sa firm, nagtatanong ng mga tiyak. Pangnegosyong tanong. Walang bahid ng pagmamaliit. Naisip mo na ba ang partnership? Tanong niya kay Mateo. Mas mahirap magsimula mag-isa. Naisip ko na po. May isang kandidato. Nagtrabaho kami ng magkasama ng 3 taon. Nagkakaintindihan kami. Iyon ang pinakamahalaga, sabi ni Gino Beltran Sr. Ang propesyon ay maaaring ayusin. Ang pag-unawa, hindi. Nahuli ko ang tingin ni Mateo. Bahagya siyang umiling, hindi kapansin-pansin. Pareho naming narinig sa mga salitang iyon, ang higit pa sa usapan tungkol sa firm. Sa isang punto, kinausap ako ni Gino Beltran Sr. nang walang paunang salita, tulad ng pakikipag-usap sa isang taong komportable ka. Ana, sa inyong klinika, paano mo pinipili ang iyong team? Interesante dyan. Noong araw, nahirapan ako dyan sa construction. Makakahanap ka ng profesional. Pero iyong tao rin. Bihira yan. Sumagot ako. Nagsalita tungkol sa kung paano ang isang surgeon ay maaaring maging napakagaling sa teknikal. Ngunit sirain ang team sa pamamagitan lamang ng kanyang pakikitungo sa mga tao na matagal na akong tumigil sa pagkuha ng mga hindi marunong makinig, na ang mga operasyon ay laging kinasasangkutan ng ilang tao at kung walang tiwala sa pagitan nila,
Nararamdaman iyon ng pasyente. Kahit na nasa ilalim ng anesthesia, sa mga pisyolohikal na reaksyon, sa mga numero sa monitor, nakikinig si Gino Beltran Sr. nang may atensyon na hindi ko inaasahan sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niya, "Ibig sabihin, pareho lang sa inyo tulad ng sa malaking construction. Iba lang ang presyo ng pagkakamali. Iba po, sang-ayon ko. At iba ang responsibilidad." Oo. Tumango siya. Nang dahan-dahan. Sa kanyang tingin, mayroong isang bagay na magalang. Hindi pakitang tao, kundi iyong lumilitaw kapag nakikita ng isang tao ang profesionalismo ng iba at tapat na kinikilala ito. Nang nagliligpit kami ng mesa, nanatili si Elisa Beltran sa tabi ko sa kusina. Masaya ako na ganito ang nangyari. Mahinang sabi niya. Nalulungkot ako na sa simula. Huwag na po. Sabi ko. Kailangan. Marahan. Ngunit matatag niyang sabi. Gusto kong sabihin. Nang malakas, walang dahilan. Nalulungkot ako. Tumango ako. Naghugas kami ng mga plato ng tahimik, magkatabi. Tulad ng mga taong hindi na kailangang magpaliwanag ng kahit ano. Ang kasal ay maliit. Eksakto. Tulad ng gusto namin. 15 katao. Ang aking mga magulang, na dumating mula sa Quezon, at buong linggo bago iyon, ay labis na nag-aalala. Ilang malalapit na kaibigan mula sa bawat panig. Isang maliit na restauran na may mga sariwang bulaklak sa mga mesa at mga bintanang nakaharap sa parke. Walang host, walang programa, mga taong nagmamahal sa amin. At kami, sa gitna nila, sa umaga, habang nag-aayos ako, tumawag ang aking ama. Siya at si nanay ay tumuloy sa isang hotel. At narinig ko sa telepono na may sinasabi si nanay sa kanya. Sa background, nagmamadali. Tulad ng lagi bago ang isang mahalagang kaganapan. Ana, sabi ni tatay. Kumusta ka? Okay lang. Tay. Kalmado. Mabuti. Kung kalmado. Natahimik siya. Pumili ka ba ng mabuting tao? Opo. Nakikinig ba siya sa iyo? Inisip ko iyon. Tungkol kay Mateo sa kotse. Pagkatapos ng hapunan sa mga magulang niya, na may kamay sa aking kamay. Tungkol kay Mateo na nagsabi sa kanyang ama, hindi mo inaalam, nagsusuri ka. Tungkol kay Mateo na humiling na pumunta sa klinika, para lang makita kung saan ako. Nakikinig po, sabi ko. Kung gayon, ayos ang lahat. Sabi ni tatay, at narinig ko sa kanyang boses ang ginhawa. Iyong dinadala ng isang tao ng matagal. At pagkatapos ay sa wakas ay pinakakawalan. Kinamayan ng aking ama si Mateo, tulad ng pagkamay sa isang taong pinagkakatiwalaan mo ng iyong anak. Mahigpit, may paghinto, nakatingin sa mata. Sinalubong ni Mateo ang tingin na iyon. Hindi kumukurap, hindi umiiwas. Tiningnan ko silang dalawa at naisip ko. Narito ang dalawang tao na halos walang alam tungkol sa isa't isa. Ngunit parehong naiintindihan ang pinakamahalaga. Umiyak si nanay ng tahimik. Maingat, pinupunasan ang mga sulok ng kanyang mata ng panyong kinuha niya mula sa kanyang bag mula pa sa City Hall. Masaya ka ba? Bulong niya sa akin nang magkayakapan kami. Opo, sabi ko. At iyon ang totoo. Hindi maganda. Hindi komplikado. Simpleng totoo. Sa mesa, magkatabi ang aking ama at si Gino Beltran Sr. Ganoon ang nangyari sa seating arrangement at sandali ko silang pinanood. Dalawang matandang lalaki na magkaiba ang pinagmulan. Magkaiba ang sukat ng buhay. Isa na buong buhay na nagtrabaho gamit ang mga kamay. Ang isa ay namuno sa mga taong nagtatrabaho gamit ang mga kamay. Ngunit mayroon silang pinag-uusapan. Sa simula ay maingat. Pagkatapos ay mas malaya. Hindi ko narinig ang mga salita. Nakita ko lang. May sinabi ang aking ama. Tumawa si Gino Beltran Sr. ng totoo. Walang pagkukunwari. Ngumiti rin ang aking ama. Mayroon silang nahanap na karaniwan. Pagkatapos ay naintindihan ko. Pareho silang marunong gumawa ng isang bagay ng maayos. Pareho nilang alam kung ano ang tunay na paggawa. Ito ay isang karaniwang wika na hindi nakasalalay sa posisyon o kita.
Nagbigay ng talumpati si Gino Beltran Sr. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin niya. Hindi rin alam ni Mateo. Tumayo si Gino Beltran Sr. Itinaas ang kanyang baso. At natahimik ang lahat, hindi dahil may humiling, kundi kusa. Hindi ako marunong magsalita ng maganda simula niya. Si Elisa marunong. Ako hindi. Kaya maikli lang. Tumingin siya sa akin. Ana, hindi kita agad nakita. Kasalanan ko yon. At inaamin ko. Pero pagkatapos, nakita kita. At ang nakita ko, huminto siya ng 1 segundo. Hindi niya ito inensayo. Kitang-kita. Ang mga salita ay dumarating habang nagsasalita siya. Ang nakita ko ay isang tao na ginawa ang kanyang sarili. Mula sa wala. Naging lahat. At nanatiling isang tao. Bihira yan. Kakaunti lang ang nakilala kong ganyan sa buhay ko. Itinaas niya ang kanyang baso. Para kay Ana at kay Mateo. Na may sapat na talino para hindi siya pakawalan. Nagtawanan ng lahat ng mainit. Nang tapat, hinalikan ako ni Mateo sa sentido. Pinunasan ng aking ama ang kanyang mga mata gamit ang kamao. At nagkunwaring hindi. Tiningnan ko si Gino Beltran Sr. At naisip ko, narito ang isang tao na pinaghirapan ito. Hindi dahil masama siya. Kundi dahil ang pagsusuri sa sarili ay laging nangangailangan ng pagsisikap sa anumang edad. Lalo na sa edad na tila lahat ay napagpasyahan na at nasuri na. Ginawa niya ito ng awkward. Hindi maganda. May mga paghinto. Ngunit ginawa niya. At mas malaki ang kahulugan nito kaysa kung naging madali para sa kanya. Gabi na. Nang magsiuwian na ang mga bisita. At kami ni Mateo ay naiwang mag-isa sa aming unang magkasamang tahanan. Lumipat kami 1 buwan bago ang kasal. Isang inuupahang apartment, maluwag, may malalaking bintana. Umupo siya sa sofa at tinanggal ang kanyang kurbata. So, sabi niya. So, sang-ayon ko. Naging maayos. Sobra. Natahimik siya. Tiningnan ang kurbata sa kanyang mga kamay. Na para bang nagulat. Nahawak pa rin niya ito. Iniisip ko yon kanina. Habang nagsasalita si Dad, ipinatong niya ang kurbata sa braso ng sofa. Hindi siya marunong humingi ng tawad. Kailanman. Ni minsan sa buong buhay ko. Hindi ko narinig sa kanya ang isang tunay na sorry. Laging iba. Nangyari na ang nangyari. Huwag na nating pag-usapan. Pero kanina. Kanina. Iba. Sabi ko. Kanina. Iba. Natahimik siya. Hindi ko inaasahan. At hindi lang ang talumpati. Buong araw siyang iba. Kausap niya ang tatay mo ng totoo. Hindi pa kitang tao. Nagtanong sa akin tungkol sa firm na may tunay na interes. Hindi iyong, "Oh, kumusta na ang mga laruan mo?" Hindi ko siya makilala. Nagbabago ang mga tao. Sabi ko, kung may dahilan o kung mahahanap nila ito sa kanilang sarili. Tumingin sa akin si Mateo. Sa tingin mo, nasa loob niya ang dahilan? Sa tingin ko, lahat ng ito ay nasa kanya na. Ang kakayahang suriin muli. Ang kakayahang umamin. Walang nagbigay lang sa kanya ng dahilan o walang tumayo ng sapat na matatag para kailanganin ito. Tumayo ka ng matatag, sabi ni Mateo. Naging ako lang. Pareho lang yon sa iyo. Ngumiti ako. Hindi bilang tugon sa isang papuri, kundi dahil bigla kong naintindihan, tama siya. Ito mismo ang bagay na matagal kong iniiwasan. Ang maging ako lang. Walang pagkukunwari at walang proteksyon. Hindi pala ito mapanganib. Ito pala ay nagpapalaya. May natutunan ka ba sa lahat ng ito? Tanong ko. Nag-isip siya ng seryoso. Tulad ng pag-iisip, kapag ayaw niyang sumagot ng unang salitang pumasok sa isip, natutunan kong hindi tanggapin ang katahimikan bilang kawalan. Isang paghinto. Nananahimik ka hindi dahil wala kang masabi, kundi dahil walang ligtas na lugar para sabihin ito. Gusto kong laging mayroon tayong lugar na iyon. Mayroon na, sabi ko. Ngayon, oo, tumayo siya. Nag-inat. Alam mo ba kung ano ang pinakagulat sa akin noong Sabado sa palengke? Hindi na ikaw ang chief surgeon, kundi kung paano ka nagsalita sa telepono.
Maikli, tumpak, walang dagdag na salita, at naintindihan ko, ginagawa niya ito araw-araw. Hindi ito pambihira para sa kanya. Trabaho lang ito. Trabaho lang. Sang-ayon ko. At pagkatapos, ibinaba mo ang telepono at naging si Ana ka ulit na bumibili ng karot sa palengke. At iisang babae lang yun. Oo, iyon ang pinakagulat sa akin. Pumunta siya sa kusina para magpakulo ng tubig. At tumayo ako sa bintana. Tahimik ang aming lugar. Hindi sentro. Hindi sa gilid. Isang urban na lugar lang na may mga puno at isang 24 oras na botika sa kanto. Sa labas ng bintana, madilim at maliwanag ng sabay. Mga ilaw sa poste, mga bintana sa mga bahay sa tapat, sa malayo, ang mahinang liwanag ng lungsod na hindi kailanman ganap na nawawala. Iniisip ko kung ano ang ibig sabihin ng makita, hindi mapansin kundi makita. Magkaibang bagay iyon. Napapansin ako sa buong buhay ko sa operating room, sa mga kumperensya, sa mga pasilyo ng klinika. Napapansin ang posisyon, ang kakayahan, ang desisyon. Kailangan iyon. Mahalaga iyon. Bahagi iyon ng trabaho. Ngunit ang makita ay iba. Ito ay kapag tumingin ang isang tao at hindi nakikita ang ginagawa mo, kundi kung sino ka. Ang batang babae mula sa isang maliit na bayan na natakot na hindi makayanan at nakayanan. Ang babaeng pagod ng magtago. Ang taong nangangailangan din ng isang taong hindi aalis sa tabi niya. Nakita ako ni Mateo bago ang lahat. Nang hindi sinasadya sa harap ng isang painting. Nang wala pang alam. At hindi tumigil sa pagtingin nang malaman na niya. Huli akong nakita ni Gino Beltran Sr. Ngunit nakita niya, si Elisa Beltran. Sa sarili niyang paraan, sa paraang pambabae, sa pamamagitan ng tanong, tungkol sa pagkabata, at kung sino ang nagturo, ang aking ama, ay laging nakakakita. Tahimik lang tungkol dito. Tulad ng pananahimik ng mga taong nagmamahal, ng malalim at hindi alam kung paano ito bigkasin ng malakas. Ngayon, pinunasan niya ang kanyang mga mata, gamit ang kamao, at nagkunwaring hindi. Nakita ko, sapat na sa akin. Tumunog ang takure sa kusina. Umindayog ang puno sa labas dahil sa hangin. Sa bahay sa tapat, may nagpatay ng ilaw. Naisip ko ang painting sa exhibit. Ang walang laman na platform. Ang dilaw na ilaw mula sa bintana. Ang istasyon sa kung saang dulo. Noon, sinabi ko, baka nanatili ang ilaw, pero nakaalis na ang tao. Noon, tila tama iyon. Ngayon, iba na ang iniisip ko. Baka kararating lang ng tao. Baka kabubukas lang niya ng pinto at pumasok. At umilaw. Hindi dahil may nagbukas nito, kundi dahil may pumasok. Dahil hindi na malungkot. Ana, gusto mo ng tsaa? Sigaw ni Mateo mula sa kusina. Oo, sagot ko. Nabubuhay ang lungsod sa kanyang ordinaryong gabi. At naroroon ako. Hindi ang chief surgeon, hindi ang nurse, hindi ang nobya, at hindi na nobya. Si Ana lang, isang simpleng tao, na sa wakas ay nakita, at sa wakas ay hinayaang makita ang sarili. Iyon pala ay sapat na. Salamat sa pakikinig hanggang sa dulo. Kung naging interesado para sa inyo ang kwento, mag-subscribe sa channel at i-like para hindi makaligtaan ang mga bagong video.